Yo, kumusta? So dahil October na naman o buwan ng katatakutan, ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa na-experience ko dati. Noong bata pa ako. Katulad ninyo, mahilig din ako maglaro sa labas tuwing hapon. Mapataya-tayaan man yan, tumbang preso, patintero, tagu-taguan, o kung ano pa yan. Laging G. Ngunit, isang hapon may nangyaring hindi inaasahan. Isang pangyayari na hanggang ngayon hindi ko pa din makalimutan at binibigyan pa din ako ng takot at kaba sa tuwing naaalala ko. Nangyari ito noong Marso ng hapon. Wala pa iba kong kalaro nun kasi siguro tulog pa. Pero mayroon akong isang kaibigan nun na itago na lang natin sa pangalang Ken. Kaming dalawa ni Ken ay matalik na magkaibigan. Lagi niya ako sinasamahan sa mga trip ko at sa mga ginagawa ko dati. At dahil dati ay sobrang uso pa ng mga haunted house exploring, sinabi ko kay Ken na habang inaantay natin yung iba pa nating kaibigan, mag-explore muna tayo sa mga sirang bahay. Dati kasi, nung nasa condominium pa kami nakatira, tabi nun ay isang abandoned subdivision na puro bahay na pinaglumaan na talaga. Pero, may lang mga bahay na ayos pa, na tinitirahan pa rin ng mga tao. Sabi ko kay Ken, napasukin namin yung isang malapit sa condominium. Ano Ken? G ka? Takot ka yata eh. Huh? Di oh. Tara, pasukin natin. At pinasok na nga namin ito. At grabe, sobrang laki pala niya sa loob kumpara sa labas. Pagpasok namin, may isang pintuan pa sa dulo. At pagkabukas namin, ay kusina pala. Nagtataka kami. Kasi may dalawang ilaw doon at yung isa ay bukas. As in, literal na bukas. By the way, madilim sa loob ng bahay guys. Dahil sa nakasarahang mga bintana nito. Kaya halos hindi namin makita yung mga gamit o yung loob mismo. Z- Zupi? Huh? Ba't may ilaw na nakabukas? Baka may tao lang. Sana nga Try mo kaya buksan yung isa pang ilaw. Huh? Ano ba yan, Ken? Sorry. Diyos ko. Naglipot kami ng onte, pero di na kami umakyat. At nung palis na kami, hindi ko napansin na wala na pala si Ken. Nagtataka ako kung nasaan siya, kasi ang alam ko nasa likod ko lang siya the whole time. Nagpanik talaga ako nito guys, kasi hindi ko alam ano gagawin ko. Dahil natatakot ako maglipot ulit na mag-isa. Ang malala pa nito, lahat ng parte ng bahay ay nalibot ko na bukod sa taas. Iniisip ko na lang na imposibleng andun siya kasi sobrang dilim doon. At alam ko natatakot na din siya. At ayun na nga, nang pagdesisyonan ko na umakyat. At sa di inaasahan, ay tumaas bigla ang balahibo ko. Nung point na yun sa totoo lang gusto ko nang umalis ng bahay. Pero hindi kaya ng konsensya ko na iwan si Ken. Pagkatating ko sa taas, ay may isang mahabang daanan na may dalawang pintuan sa gilid. At sa dulo ay may kwarto na sobrang dilim at walang pintuan. Naglalakad ako ng paunti-unti dahil sa takot at kaba. Ang bisang tibok ng puso ko nung time na yun. Habang papalit ako sa isa sa mga pintuan, narinig ko na may umiiyak na kaboses ni Ken. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. At bigla akong sinalubong ni Ken galing sa baba. Uy, Zupi! Ba't ka andyan? Nagulat ako kay Ken dahil sa mukha niya nung nakita niya ako. Hanggang sa malaman ko na lang na hindi pala ako yung tinitignan niya. Kung hindi, ang isang nilalang na sobrang itim na may muka sa dulo ng daanan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ako makagalaw, nanginginig ako, at pinagpapawisan ako dahil sa sobrang takot. Multo! Takbo!
At ayun lang guys. Natakot ba kayo? Ako habang ginagawa ko to, grabe yung takot ko eh. Lalo na pag sa gabi ko ginagawa. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Don't forget to like, subscribe, and share. It's shout-out time! Shoutout kina Steven Kenneth Panganiban, John Siegfried Ross, E-Animation 0322, Gio Tumbaga, JJ Dre, Alodia Lopez 15U, at Vin Animation. And also salamat nga din pala sa mga fanart na to. Ang lulupit! By the way, if di kayo busy, check nyo yung ibang social media accounts ko. Facebook page, TikTok, Instagram, X, at Threads. Ayun lang. Happy Halloween everyone!